Nag-aalalang napasigaw ang magandang anak ni Wushan maging si Sehon na nasa tabi nito. Malakas na sumigaw naman ang Sword King nang mapawi ang usok dahil sa malaking pagsabog at sinabi nitong itigil na ang kanilang kahibangan. Nag-apoy na kulay asul ang buong paligid ng katawan ni Wushan habang naglalakad na hawak ang kanyang espada. Malawak na napangiti naman si Kangwo nang magsalita ang Sword King at sabihing masyado niyang minaliit ang ating bida na maging dahilan ng kanyang kamuntikang pagkapinsala. Puno ng pagkamanghang na tanong naman ni Kangwo sa sarili na kung ito ba ang tunay na kapangyarihan ng isang world ranker, habang nakatitig sa Sword King na kasalukuyang nag-apoy ang mga mata at nag-umapaw ang taglay na kapangyarihan. Ayon kay Wushan mula sa oras na iyon ay lalabanan niya ang ating bida gamit ang buong lakas at kakayahan. Buong pananabik namang nasabi ni Kangwo sa isip na iyon ang nais niyang makita, saka malakas na sinabi sa matadang nasa harap na kanina pa dapat nito ginamit ang buong lakas. Kasunod nito lumabas ang lumalagablab na apoy sa kamay ni Kangwo matapos ibuka ang kanyang palad. Sabay-sabay niyang inactivate ang tatlong authorities saka ipinagkayam ang dalawang kamay, at mabilis na iginalaw-galaw upang makalikha ng isang dambuhalang armas. Animoy isang mabangis na halimaw ang aura ng ating bida, habang hawak ang nagliliwanag na dambuhalang espada sa kamay at nakaakma ng umatake. Nang makakita ito napahanga si Wushan at agad napatanong kung ano ang talagang katauhan ng ating bida. Bilang sagot, nakangising sinabi naman ni Kangwo na sigurado siyang marami nang nalalaman ang matandang kaharap tungkol sa kanya, kaya't hindi na nito kailangan pang magtanong dahil ang lahat ng nalaman nito ay totoo. Muling napatawa si Wushan matapos marinig ang mga sinabi ng ating bida, kasunod nito pinaalam ng Sword King na handa na siyang umatake. Ngunit bago pa man muling magsimula ang kanilang kapana-panabik na laban na aga ng tunog ng cellphone ni Kangwo ang kanilang atensyon. Sandali silang tumigil nang kunin ni Kangwo mula sa bulsa ang nagring na cellphone. Nang sagutin niya ito rinig ang malakas na sigaw ni Yunjon mula sa kabilang linya, kaya't agad na ilayo ni Kangwo mula sa tainga ang cellphone matapos pasigaw na sabihin ni Yunjong, kanina pa siya nag-iintay kay Kangwo sa entrance ng kanilang guild. Ayon kay Cho Yunjon nakabalik na mula sa Japan ang Lieutenant General ng Hwarang Army na nagpapatawag sa kanila. Inis pang pinaalala nito na dapat siyang sunduin ni Kangwo ayon sa napag-usapan nila. Pang-osar namang sagot ng ating bida na hindi siya cholifor ni Yunjon, at meron naman itong sariling sasakyan kaya't utos na ipag-drive niya ang sarili. Nang marinig ang pang-osar ng ating bida inis na sinabi ni Yunjong kung ayaw sumunod ni Kangwo, ay ibalik na lamang nito sa kanya ang magarang sasakyan na bigay niya. Kaya't sa huli ay maamong napasunod din ni Yunjon ang mapang-asar nating bida na sumang-ayon sa kanilang napag-usapan. Nang may baba ang tawag tahimik niyang tinitigan ang matandang kaharap, kaya't ito ba ang nagsabing maaari nang umalis si Kangwo at sa pagbabalik na lamang nila asikasuhin ang mga dapat ayusin sa lugar. Matapos marinig ito masayang nagpasalamat si Kangwo sa Swordmaster, saka parang kidlat na nawala sa kanyang kinatatayuan. Halata naman kay Wushan ang panghihinayang dahil hindi nagawang matapos ang maganda at makabuluhang laban sa pagitan nila ni Kangwo. Gayunpaman, masaya siya na makitang nagkaroon ng intikasyon ang kanyang anak at ang Sword Dragon na si Sehon, kahit hindi sigurado kung nagkakamabutihan ba ang dalawa. Matapos makaalis si Kangwo napakapit sa baba ang Sword King kasunod ang pag-iisip ng mga bagay na tungkol sa ipinakita ni Kangwo sa gitna ng laban na naganap sa pagitan nila. Nasa isip niyang ipagpaliban ang planong pag-intimidate kay Kangwo, at nais na munang alamin ang tunay na katauhan ng ayon sa kanya ay kahangahangang young warrior. Ayon pa kay Wushan maaaring nagkakamali siya, ngunit ramdam niya ang chilling aura na meron ang ating bida. Pakiwari niya isang kalmadong dagat si Kangwo, na meron ding kakayahang lumunin ang anumang bagay oras na magsimula itong magalit. Nang makarating sa Hwarang Army Headquarters agad na bungad sa kanila ng Lieutenant General ang balitang hindi ikinatuwa ng ating bida. Tanging-tango naman ang naisagot ng Lieutenant General nang linawin ni Yunjon ang sinabi nitong, plano ng Demonic Order sa Japan na ay summon ang isang succubus demon. Isang uri ng demon na kayang humigop ng life force ng isang tao. Sandali pang napakapit sa noo ang lieutenant na animoy may inaalalang importanteng detalye, saka sinabi na ang demon na balak ay summon ng Demonic Order sa Japan ay ang succubus queen na nagngangalang Lilith. Nang marinig ito agad pinagpawisan ng malamig si Kangwo at parang naipakong hindi makakilos sa pagkakaupo. Ilang minuto bago ang usapang iyon,
Bumati ang Commander at Lieutenant General ng unang Hwarang Corps na si Jiang Hanji sa harap ng ating bida at dalawang matikas na babae. Kasunod nito binati din ni Yun Jon ang kaharap na lieutenant at nagpakilala naman si Kang Wo na nasa tabi nito. Hindi pa man nakakaupo si Kang Wo mabilis na humingi ng paumian si Hanji, dahil sa wala ang kanyang presensya nung mga oras na puno ng kaguluhan sa Korea dahil sa demonic order. Mariin naman ang ginawang pagtitig dito ni Kang Wo, habang nasa isip kung si Hanji ba, ang Korean fighter na kasing lakas ni Baek Konghyun. Nasabi pa ni Kang Wo sa isip na mukhang hindi dugo ang katawan ng nasa harap na lieutenant kahit nahiwain niya ito ng blade. Mula sa tabi ni Kang Wo nagsalita naman si Yun Jon at sinabing ang lalaking katabi ay naging malaking tulong sa kanila, habang nakaturo sa ating bida ang hinlalaking daliri. Saad naman ni Hanji na naikwento na ni Hayon ang tungkol kay Kang Wo, kasunod nito ang pagpapasalamat niya sa ating bida. Ngunit ayon kay Lieutenant Hanji ang tunay na dahilan ng kanilang pag-uusap, ay upang ipaalam sa mga kaharap ang tungkol sa demonic order. Kagaya ng ginawa ng demonic order sa Korea balak din ng mga ito sa Japan na mag-summon ng isang demon. Nanlaki naman ang mga mata ni Yun Jon nang marinig ito, hindi makapaniwala niyang naitanong kung binabalak ba ng mga itong gawin ang katulad ng pag-summon sa demon na si Oryx. Bahagyang napatango si Hanji bilang tugon sa tanong ni Yun Jon, dagdag pa ng lieutenant na mas malala ang mga inaasahan nilang mangyayari, dahil ang nais na ice summon ng demonic order sa Japan ay lubhang mas malaki at malakas kesa sa nagawang ice summon sa Korea. Matapos itong marinig agad na tanong ni Hayon kung humiling ba ng suporta ang Japan government sa kanila. Sagot naman ni Hanji na assistance ang kailangan ng Japan, dahil ang pangyayaring ito ay naibalita na din sa lahat sa pamamagitan ng media. May pagtatanong namang nasabi ni Yun Jon kung talaga bang kailangan ng Japan ang kanilang tulong, gayong nandoon si Fujimoto Ryama na isang world ranker. Agad din naman niyang nasapo ang noon nang marinig ang paliwanag ng lieutenant. Ayon kay Hanji bukod sa world ranker na si Fujimoto Ryama, ang Japan ay wala ng iba pang maaasahang player. Dagdag pa na ang Korea ay meron ng karanasan pagdating sa pakikipaglaban sa Demon Order dahil hindi pa ganun katagalan matapos ang insidente sa ISU station. Nang marinig ang mga pahayag ni Hanji bahagyang napangiti ang ating bida, nang may isip na isa na namang demon ang maaari niyang makaharap. Ayon kay Kang Wo isang itong perpektong pagkakataon para sa kanya dahil sa malaking progreso ng kanyang stat sa pamamagitan ng Infernal Crystal. Kapag nagawa niya muling makatalo ng isang demon kagaya nung una, maaaring mas tumaas pa ang kanyang stat. Natutuwa pa niyang naiisip na hahayaan niyang maisakatuparan ang pag-summon, saka nalang papatayin ang demon na lalabas. Matapos ang mabilis na pagpaplano agad natigilan si Kang Wo nang itanong ni Yun Jon sa lieutenant, kung anong klase ng demon ang nais ay summon ng demonic order sa Japan. Agad namang tonga ni Hanji na ayon sa nakalap na impormasyon, ang demon na ito ay ang Queen ng Succubus. Dagdag pa ni Hanji na Succubus Queen ay isang malakas na demon na nagngangalang Lilith. Nanlaki ang mga mata ni Kang Wo matapos marinig ang interesanteng impormasyon, na halos magpaningig sa buo niyang kalamnan. Malakas niyang naihampas ang palad sa lamesa dahilan upang tumahimik sa pagsasalita ang lieutenant at mapalingon naman si Yun Jon. Dahil sa gulat, may halong inis na naitanong ni Yun Jon kung ano ang problema ng ating bida. Seryoso naman habang nakayukong sinabi ni Kang Wo na kailangan nilang mapigilan ang demonic order sa pinaplanong pag-summon. Mariin pa niyang naikuyom ang nakapatong na kamao, saka sinabing gagawin niya ang lahat upang matigil ito, habang seryosong nakatingin sa kawalan at nandidilim ang mukhang puno ng determinasyon. Ang Succubus Queen na si Lilith ay isa sa malapit na subordinate ni Kang Wo sa Hell, kasama ni Balrog na kanang kamay niya. Kung si Balrog ay simbolo ng kapangyarihan na kayang kalabanan ang mga Grand Dukes, si Lilith naman ang namumuno sa Demon's Army sa pamamagitan ng kanyang di matawarang katalinuhan. At bukod sa pagiging pinuno ng army ng Demon King, si Lilith ay ang asawa din ng ating bida na naiwan sa Hell. Matapos mag-collapse ang forces at ang nakapanlulumong pagkatalo ni Kang Wo sa Hell laban sa mga Grand Dukes, nagawa niyang makasurvive sa pamamagitan ng tulong ni Lilith. Kapalit ng ibinigay na tulong kinailangan niyang magpakasal kay Lilith, na naging simula ng malagim niyang bangungot. Matapos ang kanilang kasal halos gabi-gabi siyang dinadalaw ng magalamay na Succubus Queen, na agad naman niyang tinatakbuhan at pinagtataguan. Desidido si Kang Wo na mapigilan ang pag-summon kay Lilith,
dahil ayon sa kanya ay ayaw na niyang muling bumalik pa sa ganoong buhay kasama ang magalamay na asawa. Buong puso niyang ipinahayag sa harap ng lieutenant at ng dalawang babae ang kanyang determinasyon na mapigilan ang gagawing pagsummon, habang nagliliwanag na nakakakumbinsi ang mga mata nitong halos pandirihan naman ng katabing si Yunjon. Seryusong napatitig naman ang lieutenant kay Kangwo matapos marinig ang mga sinabi ng ating bida, saka sinabing nakikita na niya ngayon ang dedikasyon ni Kangwo na noon ay naikwento lang sa kanya ni Commander Hayon. Minsan pang nagseryoso si Kangwo at hiniling kay Hanjae na iulat ang kasalukuyang kalagayan ng Japan. Mahigpit namang bili ng lieutenant na ilihim ang kanyang mga sasabihin, saka nagsimulang magkwento. Ayon sa kanya kasalukuyang nawawala Kurosaki Yuri, at pinaniniwala ang kinidnap ito ng Mifa Demonic Order. Halos lumuwa naman ang mga mata ng napatayong si Hayon at Yunjon dahil sa nakakagulat na balita, at kaya't sabay pang napatanong sa lieutenant na kaharap kung sigurado ba ito sa impormasyong nakalap. Dagdag tanong ng dalawa kung ano ang posibleng dahilan ng demonic para gawin ito. Sagot naman ni Hanjae na inaalam pa nila ang posibleng dahilan at intensyon ng mga ito. Dahil sa kuryosidad marahang lumapit si Kangwo sa nakaupong si Yunjon, sa kapabulong na itinanong kung sino ang binabanggit ng mga itong si Kurosaki Yuri, na pinagtakhan naman ni Yunjon dahil hindi niya inaasahang itatanong ito ni Kangwo. Kwento ni Yunjon, 5 taon na ang nakakalipas lumitaw ang isang S-rank gate malapit sa Sapporo Station, at mula sa gate na iyon lumabas ang mga makapangyarihang monster na pumatay sa napakaraming mamamayan. At nang nasa kalagitnaan na ng nalalapit na pagkawasak ang lugar, ipinadala ng kalangitan ng isang shrine maiden sa katauhan ng apo ng emperor. Binigyan nito ng nag-umapa na suporta ang mga Japanese player na nakikipaglaban, dahilan upang maitaboy ang mga halimaw patungong Hokkaido at tuluyang mailigtas mula sa pagkawasak ang buong Japan. Dahil sa pangyayaring ito nananatiling mapanganib ang lugar ng Hokkaido at hindi maaaring tirhan, ngunit ang insidente ring ito ang naging dahilan upang si Kurosaki Yuri ay maging spiritual pillar ng Japan. Pagpapatuloy pa ni Yunjon na hindi lang ito ang nakamamangha kundi lalo na ang kakayahang meron si Kurosaki Yuri. Ayon kay Yunjon isa sa kaya nitong gawin ay ang Divine Invocation, sa pamamagitan nito nagagawa niyang tawagin ang kapangyarihan ng mga Diyos mula sa Japanese mythology. Ayon pa sa narinig ni Yunjon si Yuri rin ang lumikha ng Susanoo ay niraya magamit lang ang kanyang abilidad. Matapos marinig na ang babaeng kinidnap ng Demonic Order ay may kakayahang tawagin ang mga gods, agad niyang naisip na maaaring isa si Yuri sa kanilang gagawing kasangkapan sa pinaplanong pag-summon. Dagli pang inalala ni Kangwo ang mga pangalan ng 7 duke, na nauugnay sa 7 nakamamatay na kasalanan. Nang maisip ni Kangwo na ang mga pangalang ito ay nabibilang sa mythology mula sa ibang mundo, agad niyang napagtanto na ang ability ni Kurosaki Yuri ay hindi ang pagtawag sa mga gods, kundi ang kalapin at tawagin ang lakas ng isang nilalang na mula sa ibang dimension. Matapos pagtagni-tagniin ang mga ito naunawaan ni Kangwo, kung bakit nais subukan ng Demonic Order na i-summon si Lilith sa pamamagitan ni Kurosaki Yuri. Taglay ni Lilith ang abilidad ng illusion at domination, na siyang uhaw naman na nais makuha ng Demonic Order. Seryusong hinarap ni Kangwo si Lieutenant Hanjae saka itinanong kung ano ang gagamitin upang mabilis na makarating sa lugar na pupuntahan. Sagot naman ni Hanjae na dahil nais ng Japan na manatiling lihim ang kakawala ng Shrine Maiden, kailangan nilang hindi makatawag ng pansin kaya't 7 tao ang maaaring pumunta. Nakangiting sinabi ni Kangwo na 4 na silang naruroon at pang-5 si Lieutenant Yanmo, kaya't may 2 pa silang maaaring isama. Ayon kay Lieutenant Hanjae upang mabilis na makapunta ng Japan ay naghanda na sila ng isang plane na nag-iintay na sa airport. Ngunit dahil malayo ang airport sa kanilang kinaroroonan, sinabi ni Kangwo na maaaring si Echidna na lang ang kanilang tanungin na nagpakunot naman sa noo ni Hanjae dahil hindi alam ang pagkakakilanlan ng pangalang binanggit ng ating bida. Ilang minuto lang ang lumipas, makikitang mabilis ang paglipad ni Echidna sa ibabaw ng ulap, habang nasa likuran niya ang isang damubuhalang asol na barrier. Mahinang pagkatok ang ginawa ni Yunjon sa loob ng barrier, kasunod ang pagtatanong kay Kangwo kung ilang oras ang ginugol upang may handa ang lahat ng iyon. Sagot naman ni Kangwo na sinimulan niya iting gawin, matapos maisip na sa pamamagitan ni Echidna magagawa nilang makapaglakbay ng mabilis at magkakasama. Habang nag-uusap ang dalawa abala naman si Lieutenant Hanjae at Commander Hayon sa pagpapalakas ng loob ni Lieutenant Yanmo,
Nakasalukuyang nagdadalawang isip kung ilalabas ba ang kanyang suka dahil sa banta sa kanya ni Ikid nang ilalaglag siya oras na sukahan niya ang likuran nito. Napalingon naman si Kang Wo sa likuran nang magsalita si Sola habang naglalakad papalapit sa kanya. May pag-aalalang tanong ng dalaga kung sigurado ba ang ating bida na isama siya sa pupuntahan nito, dahil ayon kay Sola mas malaking tulong kung si Sehon o Teso ang pinili nitong isama. Agad namang sagot ni Kang Wo na ang makakatulong sa kanya sa pagkakataong iyon ay walang iba kundi si Sola. Nasa isip ni Kang Wo na sa pamamagitan ng buff skills at lights blessing ni Sola, matutulong ang main-hands ng 3 beses na lakas ang kanyang infernal energy stat upang mas lalong maging malakas. Sumeryoso naman silang lahat nang ipaalam ni Echidna na naroon na sila sa lugar na nais puntahan. Nagpatikip ng bibig si Sola habang nakahawak sa braso ng seryosong si Kang Wo, nang bumungad sa harap nila ang Sapporo Station. Halos wasak na ang buong lugar at naglalakad ang sari-saring uri ng halimaw sa paligid ng nasabing gate. Ito ang kapalaran ng isang city na hindi nagawang i-handle ang mga monster, walang anumang makikita kundi mga wasak na gusali at mararamdaman ang dilim na bumabalot sa lugar. Sandaling tinitigan ni Kang Wo ang buong syudad habang nakasakay sa likuran ni Echidna. Ramdam niya ang pagkalat ng infernal energy sa buong station, kaya't mabilis na naisip na marahil sinisimulan na ng mga kalaban ang kanilang ritual. Matapos ito agad na itanong ni Kang Wo kay Lieutenant Hanjae kung nasisigurado ba nitong ang demon summoning ay gaganapin sa Sapporo Station. Napalingon naman ang lieutenant kay Kang Wo habang hawak peren ang nasusukang si Lieutenant Yanmo. Ayon sa kanya ito ang pinaniniwalaan ng Japanese government. Nang marinig ito mauturidad na sinabi ni Kang Wo na dahil kulang na sila sa oras, ay makipag-isa na lamang sila sa Japanese team. Naglabasan ang mga Japanese army sa Sapporo base nang matano mula sa himpapawid ang paparating nilang bisita. Masaya nilang binati ang grupo ni Kang Wo nang makababa ang mga ito at magsimulang maglakad papalapit. Nang makita ng isang matandang lalaki si Lieutenant General Hanjae, mabilis ang pagbati na ginawa nito sa kaagad nagpasalamat sa mabilis na pagpapadala ng lieutenant ng reinforcement. Kinamayan naman ni Hanjae ang matandang lalaki na tinawag niyang Prime Minister Yamada, saka sinabi sa wikang Hapon na nararapat lang magtulungan ang dalawang magkalapit na bansa. Tumatawa namang pinuri ng Prime Minister ang galing ng lieutenant sa pagsasalita ng Japanese. Mahinang ibinulong naman ni Kang Wo sa buhat na si Echidna nang gamitin nito ang translation spell, upang maunawaan ang mga pinag-uusapan ng dalawa na mabilis namang sinunod ni Echidna. Napalingon naman sa grupo ni Kang Wo ang matandang Prime Minister, saka itinanong sa kaharap na lieutenant kung sino ang mga kasama nito. Paliwanag naman ni Hanjae na ang mga kasama niya ay ang mga taong nagsagawa ng raid and rescue operation laban sa demonic order. Pagsisigurado pa nito kay Prime Minister Yamada na maaasahan ang mga taong kasama niya. Sa kabilang banda takang naitanong naman ni Yunjon kung paanong nauunawaan niya ang sinasabi ng matanda, gayong hindi siya nakakapagsalita o nakakaintindi ng wikang Japanese. Nakangiting sumagot naman si Echidna na ito ay dahil sa kanyang magic. Napalingon naman si Sola sa direksyon ng patuloy sa pagsukang si Lieutenant Yanmo, habang si Hayon ay animong nanay nitong abala sa pagtapik sa likod ng lieutenant. Matapos namang marinig ang mga sinabi ni Lieutenant Hanjae na halatang buo ang tiwala sa mga kasama, walang pag-aalinlangan ding sinabi ng Prime Minister na paghahawakan niya ang mga salitang binitawan ng pinagkakatiwalaang Lieutenant General. Sandali namang naputol ang kanilang usapan nang magsalita mula sa gilid ang isang lalaki, at itanong kay Prime Minister Yamada kung maaari ba niyang ipakilala ang sarili. Agad namang humingi ng paumanhin ang matanda sa lalaki, saka sinabing lumapit ito at kinaroroonan nila. Malawak na nakangiting lumapit ang isang lalaki hawak ang isang pamaypay na bumati, at nagpakilalang siya si Fujimoto Raima kasunod ang pag-abot nito ng kamay. Habang kinakamayan nito si Lieutenant Hanjae agad nagpasalamat si Fujimoto Raima sa tulong na ibibigay ng Korea sa kanila. Mula naman sa gilid pinagmamasdan ni Kang Wo ang lalaki, habang nasa isip na ito pala ang world ranker saka pinagmasdan ang sa tingin niya'y Suzano ay nito. Nang makalapit kay Kang Wo at akmang magpapasalamat si Fujimoto, agad itong pinutol ni Kang Wo nang sabihing alisin na nila ang pagiging formal sa isa't isa. Ayon kay Kang Wo dahil nila pa nila alam kung kailan ang eksaktong araw gaganapin ang summoning,
higit na dapat nilang pagtuunan ng pansin ang kinaroroonan ng Demon Order at ang proseso na gagawin ng mga ito sa siguradong nalalapit na ritual. Dahil sa narinig sumeryoso ang tingin ni Fujimoto Raima sa ating bida na kasalukuyan namang nakangisi ring nakatitig sa kanya. Upang matapos ang usapan at bago pa magsimula ang pagtatalo sumang-ayon ang world ranker na si Fujimoto sa iminungkahi ng ating bida, saka kumilos upang ibaba mula sa itaas ang isang malaking mapa dahilan upang umihip ng malakas ang malamig na hangin. Kasunod nito sinabi ni Fujimoto Raima na sisimulan na niya ang pagpapaliwanag tungkol sa gagawing operasyon, saka ibinuka ang hawak na pamaypay at mabilis na itinakip sa mukha.